Pumalag si dating Mayor Lino Cayetano sa utos ng korte na siya'y tanggalin at kanyang asawa sa voters list sa Taguig. Kasunod kasi ng desisyon ang posibleng makakansela na rin ang kanyang kandidatura sa pagka-first district representative ng Taguig Pateros. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Tanggal na sa listahan ng mga botante ng Barangay Ususan, Taguig City si former Mayor Lino Cayetano at ang kanyang asawa. Sa inilabas kasi na desisyon ng Taguig Regional Trial Court Branch 153 nitong March 5, reversed and set aside ang naunang desisyon ng Taguig Metropolitan Trial Court noong Pebrero. Ibig sabihin, hindi na pinapayagan ng mag-asawa na i-transfer ang kanilang vote records sa unang distrito mula sa ikalawang distrito ng Taguig. Ang dahilan, hindi naman sila rito tumira, 6 na buwan bago ang halalan sa Mayo. Ayon sa korte, kahit na raw mayroong property at tumira ang mag-asawa sa Barangay Ususan noong 2022, umupa sila ng isang bahay sa Fort Bonifacio at dito bumoto noong 2023 sangguniang kabataan elections. Dahil dito, posibleng madiskarilya ang kandidatura ni Cayetano sa pagka-congressman ng Taguig Pateros. Ayon sa Article 6 ng Saligang Batas, kinakailangang registered voter at residente ng hindi bababa sa 1 taon sa distrito kung saan siya tatakbo ang isang kakandidatong kongresista. Sa isang pahayag, sinabi ni Cayetano na black propaganda lang ito. Bukod sa nagpapadala ng message na final na raw ang desisyon ng RTC na hindi po, iba ho ang kaso ng residency, no, na nasa RTC, iba ang kaso ng disqualification. So technical na terminolohiyan pero dapat alam ng mga abogado ho natin yan. Dagdag pa niya, paraan lang daw ito ng kanyang mga kalaban na siraan at tanggalan siya ng boses. Election pa lang, gusto na nating mawalan ng boses yung ating mga kababayan. Dahil pilit nating kinakalat ang fake news na diskwalipikado ang isang kandidato. Ang malungkot, no, na nakita ko ngayon, pati yung kaibigan ko, si Congressman Ading Cruz, finorward pa yung fake news, pinost pa yung fake news. Yun yung website na nire-require daw, no, ng mga taong nasa likod nito na ikalat. Pag may masamang balita na gusto ikalat yung grupong to, ginagamit nila yung website na yon. Una nang sinabi ng Taguig RTC na final at executory ang kanilang desisyon. Pero ani Cayetano, pag-aaralan pa ng kanilang legal team kung ano ang maaaring maging remedyo rito at kung iaapela nila ito sa mas mataas na hukuman. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.